Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rino. Taong 1975, Bilar, Bohol. Tatlong dekada na ang nakakaraan magmula noong simulan ni Rino ang panggagamot sa kanyang mga kababayan. Tandang-tanda niya pa noong nagsisimula siya, wala gaanong naniniwala sa kanya. Subalit dahil sa kagustuhan niyang makatulong, paulit-ulit siyang gumawa ng paraan hanggang sa siya ay makilala. Hindi naglaon, ang dating manggagamot na hindi pinapansin, kilala na ng lahat. Para sa nakakakilala sa kanya, isang milagro ang pagtaglay niya ng ganoong abilidad. Matagal-tagal kasing nalulung sa alak at bisyo itong si Rino, kaya wala halos mag-aakalang magbabago ang kanyang buhay sa isang kisap mata. Maging siya man pinuno, aminadong hindi pa rin makapaniwala, gawa ng napakalayo ng tinahak niyang landas sa buhay na gusto niyang maabot. Ayon pa sa kanya, nagsimula ito noong sinundo niya ang mga kambing sa lambak na pinagkakainan ng mga ito. Malayong lugar na yun sa bayan, kaya naman maliban sa kanya, wala na roong ibang tao. Papalubog na rin noon ang araw, kaya pagdating niya sa lugar, agad niyang tinipon ang kanyang mga alaga. Isang normal na hapon lang ito para sa kanya, hanggang sa may makita siyang matandang paugod-ugod na naglalakad papalapit. Dala ng kuryosidad, hinintay niya ito upang malaman kung ano ang kailangan nito. Base kasi sa itsura ng matanda, mukhang matagal na panahon na itong pagala-gala sa kung saan-saan. Marupok ang puso ni Rino sa mga ganoong tao, kaya naman hindi siya pumapayag na ipagsawalang bahala ang mga ito. Paglapit ng matandang yun sa kanya, wala talaga siyang inaasahan. Akala niya kasi, hihingi lang ito ng tubig at makakain, pero laking gulat na lamang niya nang bigla itong magsalita patungkol sa kadilimang paparating. Dagdag pa ng taong yun, kabilang siya sa mga napili nila upang magrepresenta, kaya anumang uri ng pagtutol ay hindi papahintulutan. Matapos nitong makapagsalita, unti-unti nitong hinimas ang hawak nitong tungkod, kasabay ng dahan-dahan naman itong pagpalit bilang isang matalas na sandata. Pagtutok nito sa kanya, muling nagsalita ang matanda, ngunit sa pagkakataong yun, taglay nito ang boses ng isang makisig na lalaki. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari rito, pero yung mga narinig niya, aminado siyang hindi siya pwedeng magkamali. Pagpang-abot ng kanilang mga paningin, dito niya nasilayan ang puting mata nito at ang matutulis nitong mga tenga. Kakaiba sa lahat ang matandang nakita niya, kung kaya't lahat ng sinabi nito, hindi niya kayang pasinungalingan. Lilipas ang araw na ito, magbabago ang buhay mo. Gawin mo ang tama, huwag kang mawawala ng pananampalataya. Nasa paligid lang sila, naghihintay sa isa-isa niyong pagbagsak. Tandaan mo na ang iyong pagkatalo, kapahamakan ng lahat. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, biglang may lumabas na liwanag sa katawan nito. Nakakabulag ang liwanag na kanyang nakita, kaya naman bahagya siyang napapikit. Sa muling pagsilay niya sa paligid, hindi na niya nakita pa ang matanda. At ang tanging nasipat niya sa lugar kung saan ito nakatayo ay ang isang maliit na uka na animoy binagsakan ng bato mula sa kalangitan. Sa pinakagitnang bahagi rin ito, naroon ang isang pulang bato kasama ng kwintas na may itim na pangil. Pagsilay naman niya rito, dali-dali niya itong kinuha, sabay uwi sa kanilang bahay. Ilang araw din niyang hindi pinansin ang batong yan, hanggang sa magkaroon siya ng mga kakaibang panaginip. Bagay na nagtulak sa kanya upang muli itong pakialaman at usisain. Yun nga lang, wala siyang kaide-ideya kung ano ito, kaya nanatili itong misteryo para sa kanya.
Dumaan ang ilang linggo. Tanging ang panaginip na lamang ang kanyang pinagbasehan upang malaman kung ano ang katangian ng gamit na kanyang nakuha. Ayon kay Rino Pinuno, ang batong iniwan ng matanda ay nagtataglay ng lakas na may hahalin tulad mo sa bisa ng 100,000 pangil ng kalabaw. Ang kwintas naman ay nagbibigay proteksyon sa kanya sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng kalasag na hindi kayang matibag ng kahit na anong karga o karunungan. Gamit ang 2 makapangyarihang sandata, madali niyang makakamit ang rurok ng pakikipagkombate. Dagdag pa niya na, kahit hindi niya pa ito nasusubukang gamitin, alam niyang totoo ang lahat ng nakita niya sa kanyang mga pangitain. Matapos naman itong maunawaan ni Rino, sa halip na maging mayabang at mapagmataas, pinili niyang mamuhay ng normal at walang pagbabago. At habang patagal ng patagal ang pangangalaga niya sa naiwang gamit ng matanda, sinubukan niyang matuto sa larangan ng panggagamot. Wala siyang maestrong kinamulatan, bagkus ay sariling talento lang. Ayon sa kanya, maging siya man ay nagtataka talaga kung bakit napakadali sa kanyang umunawa ng bisa ng bawat halaman. Madali rin niyang nalalaman ang mga sakit na iniinda ng kanyang mga pasyente, kaya hindi na siya nagkakamali sa pagbibigay ng gamot. Nabanggit pa ni Rino na sa sobrang talas ng kanyang paningin, kahit hindi ito magsalita, mauunawaan at mauunawaan niya ang lahat ng karamdaman nitong iniinda. Dahil sa ganun niyang abilidad, marami ang nagulat at nag-asam na makabisita sa kanya para makapagpagamot. Hindi naman yun tinalikuran ni Rino dahil naniniwala siyang responsibilidad niya ang pagtulong sa kapwa. Akala niya kasi yun lang talaga ang magiging parte niya sa lugar nila, pero ang hindi niya alam, malapit na palang mangyari ang hindi inaasahan. Sa pagsapit ng taong nabanggit, meron siyang napansing kakaiba sa lugar nila. Ang mga pasyenteng nagpapakonsulta sa kanya, pawang mga biktima ng mga aswang na hindi naman madalas pumupunta sa kanilang lugar. Medyo ikinabahala ito ni Rino sa kadahilan ng araw-araw mas dumarami ang mga nabibiktima nito. Unti-unti na ring nagkakagulo noon sa baryo. Kaya maraming mga antingerong naninirahan sa lugar ang naalerto at naghanda. Pinangungunahan ng babaylan ng grupo ng mga antingerong nagboluntaryo para lumaban. Nang malaman naman ni Rino ang tungkol dito, hindi na siya nakialam dahil sa isip-isip niya, kayang-kaya na ng mga itong resolbahin ang ganoong uri ng problema. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, makapangyarihan din pala ang mga aswang na nananalasa sa kanilang lugar. Huli na rin niya nalaman na ang mga nilalang palang yon ay nahanay sa lahi ng mga balasiw. Isang uri ng aswang na gumagamit ng mga kahoy para makalapit sa kanilang mga biktima. Ayon sa kanya, na ang mga balasiw ay ang pinakamaliliit sa lahi ng mga aswang. Di rin sila gaanong kalakasan, kaya kung pisikal na kombate ang pag-uusapan, napakadali nilang matalo. Ang problema lang, napakabilis magparami ng mga balasiw. Sa isang puno na ginagamit nila bilang balat kayo, kayang magtago roon ng halos 50 kauri nila. Kilala rin ng mga balasiw na nakikipaglaban ng grupo dahil sa ganoong paraan, mas madali nilang matalo ang kanilang mga kalaban. Mahina man sa paningin ng iba, kabilang ang mga balasiw sa matataas na uri ng mga aswang. Dagdag pa niya na, napakahirap malaman kapag umatake na ang mga ito. Gawa ng hindi sapat ang kanilang mga bakas para makumpirma kung anong lahi sila. Napakatalino kasi ng mga nilalang na yon, Pinuno, dahil sa gumagamit sila ng ibang laway kapag naglalagay sila ng marka. Sa pamamagitan nito, hindi may isip ng albularyo na ang lahi pala nila ang may gawa sa mga nangyayaring pambibiktima. Ilang araw pa ang lumipas, gabi-gabi nang may nagpapatrolyang mga albularyo sa baryo. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12, walang sawang umiikot ang mga ito.
Sa mga unang araw wala namang nangyayaring kakaiba. Pero habang tumatagal, napapansin ni Rino na parang lumalapit ang gubat sa lugar nila. Medyo nababahala na siya noong mga sandaling yon. Gawa ng alam niyang hindi normal ang ganoong pangyayari. Dala ng pag-aalala, nagdesisyon na siyang makialam. Una niya noong nilapitan ay yung mga antingerong nagroronda. Ang kaso lang, hindi naging maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Gawa ng napakababa ng tingin ng mga ito sa mga manggagamot na walang kakayahang makipagkombate. At sa halip na mapakinggan nito ang kanyang panig, ipinagtabuyan siya nito na animoy isang taong may nakakahawang sakit. Nang mapagtanto naman niyang walang respeto ang mga ito sa kapwa nila, hindi na siya roon lumapit pa. Direkta na siya noong tumungo sa babaylan para makipag-usap doon ukol sa kanyang mga napapansin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun naging madali. Nataon kasi noong may pulong ang mga antingero, kaya nang pumunta siya, bahagyang naantala ang pag-uusap ng mga ito. Walang sabi-sabi, agad naman siyang nilapitan ng mga antingerong nasa likurang bahagi para kumprontahin. Ano ang ginagawa mo rito? Sinong manggagamot ang nagbigay sa iyo ng permiso para pumunta rito nang hindi man lang nagpapaalam? Di mo ba alam? Isa yang malaking kasalanan sa samahan? Galit na wika ng antingero na may halong paninindak. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya natinag. Alam niya kasi ang kanyang kapasidad, kaya kahit anong gawin ng mga ito, papalag at papalag siya. Sa mga sandali ding yun pinuno, napapansin niyang masama na rin ang titig ng iba, pero hindi niya piniling umalis. Matyaga siyang naghintay sa isang tabi, pilit na ipinagsasawalang bahala ang lahat ng sinasabi ng mga taong inaalipusta siya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapansin ng babayla ng kanyang katapangan, ito na rin mismo ang nagkusang lumapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, mahinahon siya nitong kinausap. Walang bahid ng kung anong galit sa panig ng matanda. Animoy nauunawaan nito ang kanyang mga nais iparating. Nang mapagtanto naman yun ni Rino, buong pagrerespeto niya rin itong kinausap. Nasa paninindigan niya kasi ang magsukli. Depende sa kung anong ipinapakita ng mga taong nakapalibot sa kanya. Pagpasensyahan mo na ang aking mga kasama. Masyado lang silang nadadala sa bugso ng kanilang emosyon. Alam mo kasi, marami kami ngayong pinag-uusapang mahalagang bagay. Dito nakabatay ang kaligtasan ng ating lugar, kaya ayaw naming naaantala ito. Gayunpaman, batid kong may dala kang mahalagang mensahe na maaaring may kaugnayan sa mga sigalot na nangyayari. Magsalita ka, kaibigan. Makikinig ako. Wika ng babaylan. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, bigla namang sumingit ang antingero na kanina pang pinagsasalitaan siya ng masama. Mura ito ng mura. Animoy may nagawa siyang hindi kaaya-aya. Akala niya hayaan ito ng babaylan, pero nang sumobra na ito, dito na gumawa ng hakbang ang matanda. Walang sabi-sabi, agad niya itong tinigalpo, sabay hataw sa likod nito ng malaking tipak ng kahoy. At dahil sa lakas na pinakawala ng babaylan, hindi na yun nakatayo, pagkasubasog nito sa sahig. Mukhang nakakalimot ka kung saan ka banda. Hindi porket nagkakagulo tayo ngayon, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Kayong mga nakikinig, mula sa araw na ito, iwas-iwasan yung magkaroon ng makitid na pag-iisip kung ayaw niyong matulad sa tampalasang ito. Hindi tayo nakakataas sa iba at kagaya din natin sila. Ipinanganak tayo na nakatadhana para magsilbi, kaya walang kahit na sino sa atin ang espesyal. Yan ang itatak ninyo sa inyong mga kokote. Babala ng babaylan.
Nang marinig naman ito ng mga antingero, lahat natahimik. Dahil dito, ang tanging narinig na lamang nila sa loob ng silid ay ang maihinang ungol ng lalaking hinampas nito. Nasipat ninyang dahan-dahan itong gumagapang papalayo sa babaylan na animoy gusto na nitong tumakas. Ilang minuto pa ang lumipas, may naglakas loob na sumagot sa sinabi nito. Marahil, malapit itong kaibigan ng taong hinampas ng babaylan. Ayon sa antingero, may prinsipyo silang sinusunod, kaya ang ginawa nitong pananakit sa kanilang kasama para ipagtanggol ang isang hamak na manggagamot ay malaking insulto para sa kanila. Dagdag pa nito na naghahangad sila ng katarungan buhat sa padalos-dalos na desisyon ng babaylan. Pasensya na ho kayo, mahal na babaylan. Pero hindi ko maaaring palagpasin ang mga nangyari. Hinahamon ko ng duelo ang manggagamot. Kapag natalo niyo ako, papalagpasin ko ang lahat. Pero kapag ako ang nagwagi, susundin niyo ang pasya ng nakararami sa ating grupo. Matapang na wika ng antingero. Nang marinig naman ni Rino ang sinabi nito, napansin niya na marami ang sumang-ayon. Dahil sa pangyayari, walang nagawa ang babaylan kundi ang sumang-ayon. Gayunpaman sa kabila ng pagsunod nito sa desisyon ng kanyang mga kasama, hindi nito maipagkakaila ang matinding pag-aalala para sa kanya. Huwag kayong mabahala. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ako na ang bahala sa taong yan. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang hamak na manggagamot lang. Kampanting sagot niya sa matanda. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nag-usap ang mga antingero tungkol sa magiging ganap na duelo. Bawat isa, naniniwalang wala siyang laban sa kanilang kasama dahil nga sa isa lang siyang manggagamot. Ngunit nang mapansin ito ni Rino, tila bang nagdulot pa ito sa kanya ng matinding kasiyahan sa halip na mainsulto. Alam niya kasing masusurpresa ang mga ito sa kanilang mga makikita pagsapit ng oras ng kanilang pagtutuos. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dito na siya niyaya ng mga antingero na tumungo sa patag ilang kilometro ang layo sa baryo. Ayon sa mga ito, doon nagaganap ang pagduduelo sa pagitan ng kanilang mga kasama dahil ang lugar na yon itinuturing nilang banal na lupa. Ito rin ang lugar na dinadasala ng babaylan, kaya naman kapag may nangyayaring subukan, ito ang pangunahing lugar na dapat nilang pagdausan. Nang marinig naman ni Rino ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang nagmasid. Magmula noong umalis sila sa bahay ng babaylan, wala na siyang ibang kinausap maliban sa matanda. Alam niya kasi na ang mga antingerong nakapaligid, katunggali ang turing sa kanya. 2.5 oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang patag. Pagdating nila roon, bahagya silang nagpahinga sa mga kubong nakatayo rito. Nasipat na rin niya ang lugar na paglalabanan nila at habang pinagmamasdan niya ito, pinag-isipan niya ng maigi kung papaano niya pasusukuin ang antingero. Alam niya kasi na hindi siya nito bibigyan ng respeto kung hindi siya magpapakita ng pangil. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makapaghanda na ang lahat, paisa-isa na yung nagsikumpulan sa lugar na kanilang pagtatanghalan. Marami na rin doon ang nagsisigawan, animoy hindi na mapakali sa mga mangyayari. Di nagtagal, alinsunod sa utos ng babaylan, ipinakilala na ang mga kalahok. Ang naging katunggali noon ni Rino Pinuno, ang isa sa mga kombatidor nito na nagngangalang Gado. Itong si Gado ay matagal nang mamamatay ng aswang at kilala rin dahil sa pagtatangan ng maraming mutya at agimat. Ito rin ang kaisa-isang alagad ng babaylan na walang binuong pamilya upang maituon ito ang atensyon niya sa lahat ng aspeto ng pakikipagdigma. Kabilang din ito sa mga pinagkakatiwalaan ng babaylan, kaya naman hindi maipagkakaila na hindi rin yun basta-basta.
Maya-maya pa, matapos may handa ang mga ritual sa pagsisimula, pinapasok na sila sa loob ng entablado. Mula roon, nakasalansa ng iba't ibang uri ng gamit na pwede nilang gamitin sa paglalaban. Habang abala ang katunggali niya sa paghahanap ng armas, siya naman noon ay bumalik sa dati niyang pwesto para magpahinga. Sinulit niya noon ang mga nakikita niya. Animoy di siya nag-aalala sa magiging kahihinatnan ng laban. Pagsilay naman ng kanyang katunggali, abot langit ang naramdaman nitong galit. Pakiramdam kasi nito, iniinsulto niya ang kapasidad nito. Gayunpaman, hindi pa rin yun nagpapigil na parabang may balak na itong kitilan siya ng buhay. Sa kasagsagan din ng pangunguhan nito ng armas, paulit-ulit siya nitong kinausap. Marami itong inilahad na pagbabanta na animoy hawak na nito ang tagumpay kahit hindi pa man sila nagsisimula. Pagkarinig naman ni Rino sa sinabi nito, tumawa lang naman siya habang matapang na sumasagot dito ng, "Para kang batang nagtatatalak kahit wala ka pa namang napapatunayan. Sabihin mo, natatakot ka ba na baka matalo ka ng isang hamak na tulad ko?" Dahil sa kanyang sinabi, hindi na rin ito nakapagpigil. Kahit di pa nagsisimula ang kanilang duelo, buong puwersa siya nitong sinunggaban, bitbit ang napakatalas na lagaraw. Pagsilay naman ng mga manonood sa ginawa nito, bakas sa kanilang muka ang matinding pag-aalala. Alam kasi nila na hindi nagbibiro ang kanilang kasama, kaya mataas ang posibilidad na mapaslang siya. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, di hamak na mas mataas ang antas ng karunungan na tinatangan ni Rino. Paglapit sa kanya ni Gado, imbis na umilag sa atake nito, sinalag niya ito gamit ang kanyang braso. Paglapat naman ng talim ng lagaraw sa kanyang balat, laking gulat na lamang ng mga antingerong nagmamasid nang masipat nilang hindi man lang ito nasugatan. Ilang beses pa itong inundayan ng saksak ni Gado, pero ganun at ganun pa rin ang nangyari. Kalaunan, dahil sa lakas ng pagkakahataw nito ng lagaraw, tuluyan na itong nahati sa dalawa. Nang masipat naman yun ni Gado, dali-dali naman itong napatras habang bakas sa mga mata nito ang matinding katanungan. Paano mo nabali ang lagaraw na punong-puno ng pangontra? Imposible! Wala pang nakakagawa niyan! Gulat na wika nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang umisi habang sumasagot dito ng, "Sinasabi ko na sa'yo, hindi ako ang tipo ng manggagamot na dapat mong maliitin. Nagulat ka ba? Huwag ka mag-alala, mas magugulat ka pa mamaya." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dito na mas lalong nilamon ng galit si Gado. Bagaman alam nitong talo na siya, nagpatuloy pa rin itong makipaglaban. Lahat ng taktika at kasanayan nito sa pakikipagdigma ay ginamit na sa kanya, ngunit sa bandang huli, tanging kabiguan lamang ang nakamta nito. Sa loob ng halos isang oras nilang pagbubuno, kitang-kita niya ang pag-aabuso nito sa lahat ng karga nitong dala. Para kay Rino, nakakalungkot ang bagay na yon, gawa ng ang paningin ni Gado sa mga mutya niya ay hamak na kagamitan lamang. Malayong malayo sa kanyang pagkakaunawa ukol sa mga mutya at sa mga gabay na naninirahan dito. Nang mapagtanto naman niya ang kalupitan ni Gado, dito na siya nagdesisyong seryosohin ang kanilang pagbubuno sa pagbabakasakaling matatauhan nito pagkatapos nitong magkamit ng pagkatalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuos, lahat ng armas na nakukuha nito halos sabay-sabay nang ipinukol sa kanya. Ang ginawa naman noon ni Rino, sinundan lang ito ng sinundan, matyagang naghihintay ng pagkakataon. At kagaya nga ng inaasahan, unti-unti na niyang nauunawaan ang mga pamamaraan ng pakikipagkombate nito. Kalaunan, nang mabasa na niya ang kilos ni Gado, dito na siya nagsimulang umatake.
Mabilis at may puwersa ang kada sunggab niya, kaya kahit magtaas ito ng bakod at puder sa katawan, hindi nito maiiwasan ang mga malulubhang pinsala. Maya-maya pa, pagtama ng kanyang kamao sa dibdib nito, halos sumubasob sa lupa ang antingero buhat sa matinding puwersa. Ilang segundo rin itong hindi nakakilos, kaya lahat ng mga kasama nitong nakakita, halos wala ng imikan. Napapansin na kasi nilang natatalo na ang kanilang kasama, kaya naman medyo nababahala na sila sa maaaring kahantungan ng lahat. Pagbalik naman ng kamalayan nito, agad itong tumayo, subalit pagharap nito sa kanya, bigla itong sumuka ng dugo. Dali-dali rin itong napaluhod habang pilit na nilalabanan ang tindi ng pinsalang kanyang natamo. Nang mapansin naman ito ng babaylan, dito na ito namagitan sa kanila. Itinanghal na rin kung sino ang nanalo, kaya lahat ng mga antingerong nakakita, hindi na nakapagreklamo. Tapos na ang duelong ito. Naway wala kayong maramdamang samaan ng loob sa bawat isa. Pinanindigan na rin ang mga sinabi niya. At dahil sa kanya naunawaan ninyo na ang mga antingero at mga manggagamot ay magkakapantay lang. Wika ng babaylan. Pagkarinig naman ng mga antingero sa sinabi nito, agad naman yung nagsialisan sa gilid ng entablado. Maya-maya pa, nang magkatipon na ang mga ito sa tinutuluyang bahay ng babaylan, dito niya na inilahad ang kanyang mga nalalaman. Dagdag pa niya na, dahil sa paglapit ng mga puno sa baryo, hindi malabong nakahanda na ang mga kalaban nila. Ito rin ang kanyang pinagbatayan, buhat sa misteryong pag-iwas ng mga aswang sa baryo. Nang marinig naman ito ng mga antingero, agad naman itong nagsibulungan. Maging ang mga ito man kasi, aminadong walang ideya ukol sa mga sinasabi niya. Akala nga ng mga ito, nagsasabi lang siya ng mga haka-haka, pero mariin itong pinatotohanan ng babaylan. Inilahad din ito sa kanila na totoong umiiral ang ganoong uri ng aswang. Kaya naman kung tama ang hinala ni Rino, mataas ang posibilidad na sa mga sandaling yon, sila na ang nalalagay sa panganib. Pagkasambit naman ito ng babaylan, dali-dali nitong pinakalat ang kanyang mga tauhan. Bawat sulok ng kakahuyan, maigi nitong pinahalughog hanggang sa dito na nila matuklasan ang katakatakot na lihim ng lahi ng mga balasiw. Sa pusod kasi ng kakahuyang ipinahalughog ng mga ito, nadatna nila ang daan-daang taong nakabaon sa katawan ng mga patay na puno. Sariwa pa ang mga katawan na kanilang natuklasan, kaya nang makita nila ito, dali-dali silang bumalik patungo sa kinaroroonan ng babaylan. Ang kaso lang, hindi pa man sila nakakalabas, tinambangan na sila ng napakaraming balasiw. Para itong nagkumpulang malalaking langgam, kaya napaka-imposible na makalusot. Gayunpaman, dahil sa sakripisyo ng ilan sa kanila, meron pa rin namang nakalabas na antingero. Yun nga lang, kinakailangan pa nitong isakripisyo ang kaliwang kamay nito para mabuhay. Pagbalik naman ito sa kanilang lugar, agad na naalarma ang lahat buhat sa kanilang mga nakita. Kaya sa halip na magpahinga, isa-isa nang nagsihanda ang mga ito. Bawat isa sa kanila gustong iligtas ang mga naiwan nilang kasama dahil sa pagbabaka sakaling hindi pa yun papatayin ng mga balasiw. Subalit nang akmang aalis na ang grupo, ang babaylan na mismo ang pumigil dito. Ayon sa matanda, patay na ang mga naiwan sa loob ng kakahuyan, kaya kahit magmadali sila, wala na silang maaabutan. Dagdag pa nito na, mas mainam nang maging mahinahon sila ng mga sandaling yon upang makapag-isip sila ng tama. Nang marinig naman ito ng lahat, dito na sila nag-usap-usap ukol sa gagawin nilang plano.
Base sa sinabi ng babaylan sa kanila, hindi na muna sila mangangahas na pumasok sa kakahuyan upang maiwasan ang pagtaas ng bilang ng mga biktima. Dagdag pa nito na hanggat maaari mas mainam na magbantay na lang muna sila sa hangganan ng baryo upang mas madali nilang malabanan ang mga balasiw na magtatangkang pumasok dito. Ngunit nang marinig ni Rino ang plano ng matanda, nagboluntaryo siyang pumasok sa kakahuyan. Ayon pa sa kanya, hindi niya kayang tiisin na maghintay pa, kaya sa ayaw at sa gusto ng mga ito, papasok na siya ng mag-isa. Nang marinig naman ng mga antingero ang kanyang sinabi, hindi nito maiwasang magalit sa kanya. Ang ikinakabahala kasi ng mga ito, na baka sa gagawin niyang yon, mabulabog ang lahi ng mga balasiw. Ayaw na ayaw nila itong mangyari, gawa ng paniguradong pagpipistahan ito ang baryo nang wala sa oras. Subalit sa kabila ng ganoong haka-haka, ipinagpatuloy niya pa rin ang nais niya. Mariin din niyang inilahad, malakas siya at makapangyarihan, kaya ang ganoong posibilidad ay kailanmay hinding-hindi mangyayari. Pagkasambit niya ng mga kataga, umalis siya sa pagpupulong. Sinubukan pa siya noong pigilan ni Gado pero hindi niya na ito pinansin. Paglayo niya sa kinaroroonan ng mga antingero, direkta niyang pinasok ang gubat ng walang kaide-ideya sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Ayon kay Rino, na sa loob ng kakahuyan, marami siyang nakikitang pandaraya. Mula roon nasipat niya ang kanyang mga magulang na matagal ng panahong namayapa. May mga magagandang dilag din siyang nakitang umaakit sa kanya, pero sa kabila nito hindi siya nagpapigil. Nagpatuloy siya noon sa pag-usad hanggang sa buong puwersa na siyang inatake ng mga balasiw. Ayon sa kanya, nasa humigit 100 balasiw ang nagtulong-tulong para siya ay pabagsakin. At nung matalo naman niya ang naunang grupo, meron na namang dumating na halos 1,000 na ang bilang. Sinubukan siyang pigilan ng mga ito na makausad patungo sa dulong parte ng kakahuyan, pero wala rin itong nagawa dahil sa taglay niyang lakas. Hindi naglaon, narating na nga ni Rino ang kinaroroonan ng reyna ng mga balasiw. Nadatna niya itong nagdadalang tao sa mahigit 10 bagong mandirigma ng kanilang lahi. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla itong umatungal ng napakalakas. Sinubukan din siya nitong ipapatay sa mga kawal nito, pero hindi yun umubra. Hindi nagtagal, nang malipol na niya ang lahat-lahat, walang pagdadalawang isip niyang pinugutan ng reyna at mula sa pusod ng kakahuyan, sinunog niya ang ulo nito, dahilan ng tuluyang paglaho ng lahat ng balat kayo na itinanim nito papaikot ng baryo. Kinabukasan, nagulat na lamang ang mga antingero sa kanilang nasilayan. Lahat sila halos hindi makapaniwala na natalo ng mag-isa ni Rino ang lahi ng mga balasiw. Dahil dito, siya na ang naging kasangga ng babaylan. Ilang dekada ring nagtagal ang kanilang pagsasama bago ito pumanaw. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matanda na itong si Rino, hindi niya pa rin may pagkakaila ang lakas na itinatago niya. Ngunit sa kabila nito, pinanatili niyang mamuhay ng normal at malayo sa gulo. Nung mawala kasi ang babaylan, ipinangako niya na dito na magtatapos ang lahat ng kanyang mga karanasan. Dagdag pa niya na, kabilang sa mga hindi niya makakalimutan noong panahon ng kanyang kabataan ay ang lahi ng mga balasiw at ang titulo niya sa kanilang lugar na pinakamalakas na kanang kamay ng babaylan.